Hello guys, kamusta? Ito ang Anime Recap Tagalog. Ito ang part 2 ng anime na ating pinasimulan. Kaya ano pang hinihinti mo? E-like mo na para masundan ang ating mga video. Sa pagpapatuloy ng ating palabas, lumapit ang gobernador kay Diablo at nilagyan ito ng ritual spell upang di makagalaw ang bida. Biglang sumingit si Alicia upang pigilang gobernador, subalit nabigo lang ito. Nagulat ang lahat dahil sobrang bilis gumalaw ng gobernador na parang nasa high level na ito. Dahil sa natutunan sa masahista ni Diablo ay mabilis nitong natanggal ang ritual spell na ginawa ng gobernador at nagtagisan sila ng bilis. Sa sobrang bilis ng gobernador halos di makasabay ang ating bida. Kaya tinandaan ni Diablo ang bawat atake ng gobernador at nag-abang ito ng pasabog at natamba ang gobernador. Nagkalat nagmaraming patibong ang bida para sa gobernador subalit talagang mabilis ang matanda. Sa pagsugod sa kanya ng gobernador ay pinagyelo ni Diablo ang matanda, subalit nakaalis agad ito sa pagkayelo, at sumugod ulit ito, muntik na matalo ang bida subalit patibong lang pala yun. Tinamaan si Diablo ng samurai sa leeg, bago pa siya mapatay ay pinaulanan na niya ito ng magic sarap, parang Chang Elang. At dito na natalo ang gobernador. Humingi ng healing potion si Rem. Para pagalingin ang mga elf na nasugatan, mabait naman si baby girl, dahil nang like siya ng ating video, kaya e-like mo na din. Sa imperyo nag-uusap sila Alicia at si Lord Sadler, isang mahikiro na tingin sa sarili ay anak ng Diyos. Nagsummon si Sierra ng isang ibon, na nakalabas ang puso, sana all mataba ang puso. Nilagyan niya ito ng collar upang maging pagmamay-ari. Pagkatapos ay nagpunta sila sa batis upang maligo ng sabay-sabay at tumanggi na naman ang ating manyak na bida, pero sa imahinasyon niya ay gustong-gusto niyang makasama ang dalawang dalaga. Nagtanggal na ang dalawa ng kanilang kasuotan, subalit tumalikod ang bida sa sobrang hiya, at pinagpapawisan dahil sa mga naiisip nitong kababalaghan, hahaha so sweet na boy. Biglang lumabas si Edelgard at binitbit nito si Rem. Para kumpirmahin ang naibalita sa kanya na nasa katawan ni Rem ang Demon Lord na si Crepuscune. At napatunayan naman niya ito. Nag-alala si Rem dahil marami na ang nakakaalam ng kanyang sekreto. Napagpasyahan nila na palabisan ang Demon Lord para paksain ito ng ating bida. Napagkasunduan nila Edelgard at Diablo na magkita ang dalawa sa Starfall kung saan na-summon si Diablo, upang palabasin ang Demon Lord na si Crepuscune. Nag-uusap sa isang kainan, pinag-uusapan nila ang problema ni Rem, at biglang pumasok sa pinto si Alicia. Binalaan sila ni Alicia dahil kasama niya ang paladin na si Sadler. Dahil pumapas lang ito nang sumasamba sa Demon Lord. Medyo natakot si Diablo dahil sa narinig, dahil siya ay nagpapanggap lang na Demon Lord. Tapos bigla nilang nakasalubong ang isang putong ng mga paladin na sila Sadler. Nagpakilala si Lord Sadler, na isang paladin sa isang simbahan sa Royal Capital. At nagpakilala din si Diablo, bilang isang Demon Lord mula sa ibang lugar. Nang mapakinggan ito ni Lord Sadler ay nagalit ito subalit sumingit si Alicia para ipagtanggol ang mga kasama. Nagsalita din si Rem pero pinahirapan ito ng mahikang gamit ni Sadler, na para din na ito makahinga. At napansin ito ni Diablo, na isa lamang itong earth magic kaya natigilan si Sadler. Nagalit si Sadler kay Diablo, kaya ginamitan niya ito ng magic para maging bato, subalit dahil sa singsing ni Diablo na magic reflector ay si Sadler ang naging bato at di si Diablo. Kinagabihan nagpunta ang grupo sa Starfall Tower, upang gawin na ang ritual upang buhayin na ang Demon Lord na si Crepuscune. Habang nakahiga si Rem ay nilapat ni Diablo ang kamay niya sa tiyan ni Rem, para sa ritual, ginamitan ni Diablo ng mahika ang kanyang kamay upang palabasin si Crepuscune. At nabigo ito sa unang pagkakataon. Nagsuggest si Edelgard na sa balon ni Rem ipasok ang kamay nito upang maabot ang kinalalagyan ng Demon Lord. Tumanggi pa ang bida, subalit pumayag si Rem at tinuloy na ni Diablo ang pakay, jackpot kaboy. At nagtagumpay sa pagpapalabas ang dalawa, hahaha. Lumabas ang isang bata, na si Crepuscune, galit na galit si Edelgard sa nakita. Nagpakilala naman si Diablo. At pupuksain niya ito,
subalit naglabas ng matinting kapangyarihan si Skepskun, subalit nakalimutan nito kung paano ma-activate ang kanyang kapangyarihan, kaya nagtaka ang lahat. Nanghingi ng pagkain ang Demon Lord na si Skepskun dahil ito'y gutom na, at binigyan naman ni Sierra ang ng biscuit ang Demon Lord. Naligayahan sa pagkain ng biscuit ang Demon Lord dahil ngayon lang nakakain ito, at nakalimutan na niya ang pagpatay ng tao. Paalis na sila ng Starfall Tower na napansin si Alicia na may papalapit na ibon, si Sir Alex ang pinakamalakas na Pollen sa henerasyon, kausap nito si Skepskun at salungatang alam niyo kaya gusto niyang paslangin si Skepskun para mapalitan ang lahing Demon Lord. Tatapusin na sana ni Sir Alex ang bagong Demon Lord subalit nakialam si Edelgard upang iligtas ang Demon Lord subalit ito naman ang napahamak. Nakialam na din si Diablo at pinatamaan niya ito ng magic subalit nakailag ito at sumugod. Paglapit nito sa bida ay naapakan na naman nito ang abang na magic mines ni Diablo at sumabog ito. Subalit sobrang lakas at bilis ng pollen lumapit din ito kay Diablo at naglabas ng sibat, subalit dahil sa magic reflector ni Diablo ay ito ang tinamaan. At namangha si Sir Alex sa lakas ni Diablo. Nagmala-flash ang bilis ng pollen upang patayin si Skepskun at niligtas ni Rem si Skepskun at pinatamaan ni Diablo ang pollen at umalis na ito. Nagpasalamat naman si Skepskun kay Rem dahil sa pagkakaligtas sa kanya nito. Nakakabait pala ang biscuit. Sa ikang coffee shop, nagkape at kumain ng biscuit ang magkakasama habang nag-uusap sila Diablo at Celes tungkol sa problema ni Rem at Skepskun. At pinuri ni Celes si Rem. Kinidnap ni Alicia si Skepskun at si Rem ayon sa plano nito. Plano nitong buhayin ang Demon Lord at ubusin ang sangkatauhan para sa kanyang paghihiganti. At hinahanap na sila ni Diablo. Biglang dumating si Lord Sadler dahil nakawala na ito sa pagiging statwa. Naglabas ng summon si Rem pa ng sugudan si Sadler pero ginamit ni Sadler ang kanyang tauhan para pigilan ang sinamon ni Rem, at dinakip siya nito. Nagising si Rem sa isang kulungan kasala si Clem, ang binigay na pangalan nila kay Skepskun. At dinala sila ni Sadler sa isang simbahan upang doon parusahan. Nagpunta si Diablo ng Guild House upang humingi ng tulong subalit di siya marunong makipag-communicate, kaya nahihirapan itong humingi ng pabor. Biglang may pumasok na bata at sinabi na tinangay ng mga paladin sina Rem papuntang simbahan sa North District at nagpasalamat si Diablo na kinagulat ng lahat. Gumamit si Celes ng magic barrier upang di makapasok ang mga pulutong ng mga pollen. Sa simbahan ginunting ni Sadler ang tenga ni Rem at tinusok ng espada. Gustong tulungan ni Clem si Rem upang iligtas subalit pinigilan ito ni Rem dahil ayaw na niyang pumatay pa ito. Tinaga ni Sadler si Clem dahil sa pakikialam nito kaya natanggal ang kapote nito at nakitang isang Demon Lord, espadahin sana ni Sadler si Clem subalit niligtas ito ni Rem, at si Rem ang nahiwan ng espada, sinaksak pa ito at tuluyan ng nagalit si Clem at naging isang tunay na Demon Lord na si Skepskun, dahil sa galit. Pinaslang ni Skepskun si Sadler nang walang kahirap-hirap. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Skepskun nagulat ang lahat sa nakitang kapangyarihan na nanggaling sa simbahan. Binigay lahat ng healing potion ni Diablo kay Sierra upang iligtas si Rem at haharapin ni Diablo si Skepskun. Pinigilan ng Guildmaster ang gobernador na huwag makialam sa laban ng mga Demon Lord, upang di ito makaabala kay Diablo. Tinawag ni Diablo si Clem subalit di nito maalalaj dahil sa galit, kaya sumuntok si Skepskun kay Diablo at nakaiwas ito. Tuloy-tuloy naman ang pag-atake ni Skepskun kay Diablo at panay ilaglang ang ginaigawa nito. Bumuga ng Darkness Breath si Skepskun at sumangga naman si Diablo gamit ang Firewall. Gumamit si Skepskun ng kuryente subalit bumalik lang iyaon dahil sa Magic Reflection. Kakabilang banda, si Sierra ay pinainom lahat kay Rem ang healing potion na binigay ni Diablo sa kanya. At patuloy ginigising ang walang malay na si Rem, sa pagdadasal ni Sierra ay muling nagkamalay si Rem, at nag-alala ito sa lagay ni Diablo dahil walang healing potion na dala ito sa pakikipaglaban sa Demon Lord na si Skepskun. Tinamaan si Diablo ng atake ni Skepskun at nang kukuha ito ng potion ay naalala nitong naibigay niya pala lahat kay Sierra.
Sa patuloy na pagwawala ni Krebs-kun ay naihagis ang isang malaking bato sa lugar nila Rem at Sierra. Buti na lang to the rescue si Emil, na siya ang natama ng bato at nagpakyut pa sa mga dalaga, kahit duguan pa ang ilong nito. Ginamit ni Diablo ang pinakamalakas nitong mahika ang Apocalypse Abyss, upang paksain si Krebs-kun. Halos wasak na ang katawan ni Krebs-kun, pero nakakagalaw pa ito at sobrang ikinagulat-an ng ating bida. Sumigaw si Sierra at tinawag ang pangalan ni Clem at lumapit ito kay Rem at Sierra. Kinausap ng dalawa si Clem at nagliwanak ang buo nitong katawan at bumalik sa katawan ni Clem. Pagkatapos ng digmaan lumapit ang Guildmaster sa grupo nila Diablo, at gustong hulihin si Clem dahil sa kanyang nagawa, subalit naalala ni Diablo na gawin itong pagmamay-ari gaya ng ginawa nito kay Rem at Sierra, at pumayag naman si Clem kaya sinamon din ito ni Diablo at nalagyan ng collar si Clem. Nakahiga si Diablo sa kwarto dahil sa sobrang pagod at kinakausap ang mga magaganda nitong mga bibot, nang biglang pumasok si Alicia at banihag si Sierra at tunutukan ito ng patalim sa leeg. Para humingi ng tulong upang pagalingin si Edelgard na binugbog ng mga kauri niyang pollen. At sa isang iglap ay gumaling si Edelgard sa tulong ni Clem. Ipinaliwanag ni Alicia kung bakit gusto niyang ubusin ang mga tao, dahil masama daw ang mga ito makasarili, at dahil sa nagawang pagtataksil ni Alicia sa grupo nila Diablo ay nais nitong wakasan ang kanyang buhay kapalit ng mga nagawa niyang kasalanan. At gumamit si Diablo ng mahika upang mawala ang punyal na hawak ni Alicia, at pinaliwanagan niya ito upang baguhin nito ang kanyang buhay, upang di ito matulad sa nangyari sa kanya. Pinatawad nila ang bawat isa. At biglang nanghina si Diablo dahil sobrang baba na ng kanyang magic points. At biglang nagtanggalan ng mga damit ang magkakasama at ang minyok nating bida ay nalula sa mga nakikita, at tuluyan ng nahimatay ang bida. At dyan na nagtatapoa ang Season 1 ng ating Anime Recap Tagalog. Sanay nagustuhan ninyo ang ating palabas, huwag mong kakalimutan na mag-like upang ganahan pati ang gumawa ng mga anime recap. Maraming salamat sa panunood.